Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa alayhi tawakkal wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay tanging sa Allah lamang, ang Panginoon ng mga daigdig. Sa Kanya tayo nagpapaubaya at humihingi ng tulong at ang kapayapaan at papala ng Allah sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampu ng kanyang mga pamilya at kanyang mga kasamahan at kung sino man sa atin tumahak sa kanilang landas hanggang sa araw ng muling pagkabuhay. Ating pong balikan ang history ng Pilipinas na ang mga tao doon ay bago pa man dumating ang Christianity sa Pilipinas ay mga Muslim na sila. Ngunit ang kasawiang palad na ang ating mga ninuno ay hindi nila kayang labanan ang mga sandyata ng mga Kastila nang sila ay sinakop. Ang Islam, ang kanilang relihiyon, pinagbuwis nila ang kanilang mga buhay para lamang na hindi ito mapalitan ang ating pananampalataya. Ngunit mga kababayan at mga kapatid na ang aming mga sumusubaybay sa programang ito, hindi pa sila nasiyahan na sakop nila ang ang parte ng Luzon, pumunta pa sila sa Visayas. Nang sa kasawiang palad ng pagdating sa Visayas ay pinatay nila Lapu-Lapu na si Magellan. Dahil ayaw din nila Lapu-Lapu na palitan ang pananampalataya ng mga sila'y doon. Dahil sa panahong iyon na sila ay kumikilala at sumasamba lamang sa nag-iisang Panginoon o kaya sa nag-iisang Diyos na ito ay ang Islam. Pinatay nila Lapu-Lapu ang si Magellan nang sa ganon ito ay bumalik sila sa Spain. Mga ginigiliw naming tagapakinig, ang pananampalataya sa panahon ngayon ay napakarami na po sa Pilipinas. Ngunit ang tanong, bakit kaya dumarami ang pananampalataya sa Pilipinas? Ito ay masakit man sa ating pandinig, ay ito ay ginagawa nilang business. Kung kaya na kapag ikaw ay nagtayo ng isang pananampalataya, ito ay nagkakamit ng maraming pera. Kaya nagre-recruit sila ng paramihan ng membro nang sa ganun ang relihiyon na kanilang itinayo, ito ay kikita. Ngunit sa pagpili ng relihiyon, dapat maingat po tayo dahil 40,000 ang nakarehistrong relihiyon sa ngayon. Pag sinabing nakarehistro, ito ay may pangalan. Paano na po ang walang mga pangalan? Dahil dito sa Kingdom, may aming nakikilala sa iba't ibang company na aming napupuntahan. Ito ay nagtayo na sila na wala pang pangalan, ngunit nangongolekta na. So mga kapatid, ito ay nakakatakot dahil ang lahat ng ito ay nagsasabi sa kanila ang katotohanan, sa kanila ang kaligtasan, at mga kapatid, ang nakakatakot naman ay tayo ay inaanyayahan sa kanilang relihiyon na kanilang itinayo, na ito ay hindi na nangyari, hindi na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga ginigiliw naming tagapakinig, sa pagpili po ng relihiyon, dapat magkaroon tayo ng batayan at katunayan nang sa ganon na hindi po tayo maloloko ng mga sila'y nagpapanaganap ng relihiyon sa kanilang mga kagustuhan. Pag sinabi ang sinang tunay na ito ang dalisay, tama, wagas, orihinal, nag-iisa. Ang lahat ng mga propeta, mula kay Propeta Adan alayhi salam hanggang kay Propeta Jesus, kay Propeta Muhammad, sa kanila nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah, ay sila ay sumaksi lahat na ang Diyos ay iisa lamang. Maging si Jesus, meron siyang ipinakilalang na nag-iisang Diyos. Ito ang Diyos na tagapaglikha. Pag sinabi natin na nag-iisang Diyos na kanilang pinakikilala, dapat na ang relihiyon ay nagmula sa nag-iisang Diyos ay isa lang din lamang. Dahil hindi po pwede na iisa ang Diyos pagkatapos nagpadala siya ng mga iba't ibang relihiyon sa kanyang mga propeta at mga sugo. So mga kapatid at mga kababayan, sa mga sumusubaybay sa amin sa mga oras na ito, ang relihiyon ay pinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala at ito ang mensahe ng lahat ng mga propeta at mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay sumunod, sumuko, tumalima sa kalooban ng nag-iisang tagapaglikha. Ito ang tinatawag na Islam sa wikang Arabic. Mga ginigiliw naming tagapakinig, kung ati pong suriin na kung ano ang tunay na relihiyon, ito ay nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala, na ito ay pinadala sa iba't ibang mga propeta. At hindi po pwede na ang Allah subhanahu wa ta'ala na nagbigay ng iba't ibang relihiyon sa kanyang mga sugo at mga propeta, dahil
ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-iisa, dapat ang relihiyon ang kanyang ibibigay, ito ay iisa lamang.